Pasok na nga po si Kai Sotto, pasok si Scottie Thompson. Kahapon pa po yan. Ano ba nangyari? Nagbigay pa ba ng MRI ito si Kai Sotto? Ano nakikita ni Coach Chot Reyes sa pagpasok ni Scottie at ni Kai Sotto sa kupunan? Ang Final 12 ng Gilas, meron na bang napipisalang SBP para dito? Tututukan po natin yan. Pero bago yan, pakihit lang po ng ating subscribe button. Kasama pong notification bell kung nagugustuhan po ninyo ang ating palabas. Kung medyo mahirap ang pag-subscribe, i-consider nyo na lang po ang pag-share at like. Maraming salamat po. Kasado na po si Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas. Ano ba nangyari? Base sa pahayag ni Team Manager Butch Antonio. Ito po si Sir Butch Antonio sa report ng Spin.ph. Na-trap si Kai Sotto sa pagitan ng dalawang malalaking bato na hindi natitinag. Actually, ganun po talaga yung nangyari, no? Nito mga nagdaang araw. So, hindi na natin kailangang pahabain pa po yan. Natapos na po yan. Nire-review lang po natin kung ano yung totoong nangyari at ang sinabi dito ng pamuna ng SBP, partikular si Sir Butch Antonio at si Sir Al Panlilio. Nailabas ba o naibigay ng kampo ni Kai Sotto ang MRI na hinihingi dati ng SBP? Ito po ang sinabi ng Spin.ph. Hanggang ngayon, hindi pa nailabas ang kopya ng MRI na hinihingi sa kanya. So, base po sa report ng Spin.ph, wala pong nangyaring ganon. Hindi na po naging mahalaga yon. Sino ang naging daan kung hindi na nagkaroon ng MRI para makapasok muli si Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas? Ito po ang sinabi ng Spin.ph. Sinira kasi ni SBP President Al Panlilio ang hindi pagkakasundo sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa sumunod na pinaka-the best na option na kung saan kinausap ng SBP doctor si Kai Sotto. At yon ang naging daan upang mabigyan ng clearance si Kai na makasama sa scrimmages ng walang anumang restriction. So, ibig sabihin, yung heart-to-heart talk between Kai Sotto and SBP doctor, yun po yung nagbigay ng daan upang maisaayos ang gusot na namamagitan kung meron man dito sa pagitan po ng SBP at ni Kai Sotto para makapasok dito po sa Gilas, Pilipinas. Ano ang naging pahayag ni SBP President Al Panlilio matapos pong maklear eto si Kai Sotto? Ayon dito sa report ng Spin, sinabi po ni SBP President Al Panlilio na hindi ito madali pero nakahanap kami ng paraan. Actually, hindi talaga madali po yun kasi unang-una, ang sinasabi po dito, katulad ng sinabi nila, bilang federasyon, inaalagaan po nila, tinitignan po nila yung kalusugan kung 100% po talaga ang isang player. Yun po ang pahayag ng SBP nitong mga nagdaang araw. Pero fortunately, naayos ang dapat maayos. Matapos mabuo ang 16-man pool ng Gilas, Pilipinas, 10 araw bago ang World Cup, ano ang masasabi ni Coach Chot Reyes dito? Ito po ang sinabi ni Coach Chot sa report ng Inquirer. Sa wakas, kompleto na kami. Meron kami 16 players sa practice. Nag-report si Scottie para sa full contact practice nung linggo at maayos naman siya. Walang limitasyon. Ginagawa rin niya ang lahat katulad ng ginagawa ng iba. Ganon din si Kai Sotto, full contact na rin po siya. Ginagawa rin niya ang ginagawa ng ibang players. Ibig sabihin, okay na po, no? Nandito na, pasok na po talaga yung dalawa. Ginagawa na po nila ang ginagawa ng karamihan sa mga players na hindi nila po dating ginagawa. Anong nakikita ni Coach Chot Reyes sa pagpasok ni Scottie at Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas? Nasa forma na ba sila at handa na ba sa giyera? Ito po ang sinabi ni Coach Chot sa report ng Inquirer. Wala pa sila doon. Mukhang okay naman si Scottie, pero sigurado akong pareho silang wala pa sa 100%. Sana, meron pa naman tayong 10 araw para makabawi. So, ibig sabihin, ang nakikita po dito ni Coach Chot Reyes, hindi pa 100%. Ito si Kai Sotto at si Scottie Thompson. Of course, maintindihan naman natin yan. Kasi unang-una, hindi naman talaga sila nag-practice ng puspusan. Hindi naman sila dumaan sa pinagdaanan ng mga players kung saan nagpunta po sila ng Europe. Nagpunta pa rin po sila dito sa China para sa packet tournament. Hindi talaga mangyayari na 100% po itong dalawa na to. Katulad ng mga players na kasama na mismo dito sa kupunan. Ayon sa balita, ilalabas ang Final 12 ng Gilas, Pilipinas matapos ang natitirang 3 tune-up games. Gaano ito katotoo? Ito po ang sinabi ni SBP President Al Panlilio sa Spin.ph. Sabi niya, alam kong nagsumiti na ng kanilang Final 12 ang ibang bansa. Pero napakahirap para sa mga coaches na magdesisyon. Base sa natitirang laro, sa tingin ko, ito talaga magpapatatag ng isip ng mga coaches kung sino magiging Final 12. So base po dito sa report na inilabas ng Spin, ayon na rin mismo kay Sir Al Panlilio, yung natitirang laro, 3 tune-up games Natitira pong 3 tune-up games
ang magpapatibay kung sino ba talagang ipapasok ng kupunan or kung sino makakapasok sa kupunan bilang Final 12. Of course, sasalain po yan ni Coach Chot Reyes ng coaching staff at ng SBV. Pag-uusapan po nila yan. Hindi naman kasi basta-basta talagang maglalagay po sila dyan ng Final 12 kung hindi sila sigurado. At sakaling mabuo na nga ang 12-man lineup ng Gilas Pilipinas, ano ang kanilang target dito sa World Cup? Ito po ang sinabi ni SBP President Al Panlilio sa report po ng Speed. Gusto namin talaga to perform at the very best. My gut feel is kaya natin, kakayanin. Sana manalo tayo kahit 2 laro lang. Pinaka-the best na sa atin o pinaka-the best na natin sa World Cup is nung manalo tayo ng 1 laro laban sa Senegal. Sa kasamaang palad, wala naman tayo na ipanalo sa China. Sana manalo tayo ng 2 laro. Ito po yung pahayag ni SBP President Al Panlilio. Sa tingin niya, kaya po natin. Kaya natin na manalo at hiling niya manalo tayo kahit 2 laro dito sa World Cup. Sinabi rin niya yung pinaka-the best talaga yung laban natin sa Senegal noong 2014. Totoo po yun. Kasi matapos po yun parang tumamlay na po talaga sa atin ng World Cup. Noong 2019 wala na nga tayong naipanalo dito sa China. So medyo mabigat po talaga yung dala-dala ng coaching staff and of course ng mga players sa pagpasok ng World Cup ngayong 2023. Pinag-usapan na ba nila ito ng lahat ng players at ano ang magiging estado sakaling manalo tayo ng 2 laro? Ito po ang sinabi ni SBP President Al Panlilio sa report ng Spin. Kung magagawa namin yon, aakit tayo sa second round at sa huli, maglalaro tayo para sa isang spot sa Olympics. Sinabi ko na yan sa kupunan nung isang gabi na magiging premyo natin ng spot sa Olympics na hindi pa natin nararating mula nung 1972. Grabe po itong goal na to Mula 1972, hindi pa tayo nakararating sa Olympics. At yung magiging panalo po natin dito sa 2023 World Cup, ito ang magpapatibay kung makatutungtong tayo sa Olympics. Mula nung 1972, hindi pa po nangyayari yan. Kung yun ang goal ni SBP President Al Panlilio, ano naman ang goal ni Coach Chot Reyes? Ito po ang sinabi ni Coach Chot sa report ng Spin. Ang Italy ay Italy, pero ang focus namin talaga ay Dominican Republic at Angola. Dahil yan ang 2 laro na kailangan nating ipanalo. Ito yung matindi po rito. Focus po talaga sa Dominican Republic at Angola ang Gilas Pilipinas. Of course, alam naman natin, powerhouse po talaga yung Italy. Parang ang hirap-hirap tibagin po niyan. Pero kung may pagkakataon, of course, gagawin naman ni Coach Chot Reyes at ng kupunan ang kanilang makakaya para lang may panalo din, just in case na magkaroon ng pagkakamali, etong Italy, di ba? Pinaghahandaan din ba nila ang Italy kahit tila malabo tayo kasi sobrang lakas nga po nila? Ito po ang sinabi ni Coach Chot sa report ng Spin. Siyempre, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Italy. Nakita namin na naglabas na sila ng kanilang Final 12 kahapon, kaya nasa proseso na kami ng pag-compile at pag-breakdown ng individual profile ng 12 players po nila. So, ibig sabihin, parang sinusuko na rin nila to. Tinitignan na nila, ini-scout na rin po nila, Kasi sabi niya nga, pag-compile, at pag-breakdown ng individual profile ng 12 players. So, sana, magawan talaga natin ang paraan. Kung kakakayanin, bakit hindi, di ba? Ano ang masasabi ni Coach Chot Reyes sa players ng Italy? May paghahanda ba silang ginagawa dito? Ito ang sinabi ni Coach Chot sa report ng Spin. Marami tayong alam tungkol sa ilan sa mga manlalaro nila tulad ni Luigi, Nicolo, Simon na naglaro sa NBA. Kaya isang bagay yan na paghahandaan namin. So base sa kanyang pahayag, base sa pahayag ni Coach Chot Reyes, maghahanda rin sila rito. At siguro hindi naman nila ibibigay talaga ng ganun-ganun lang ang bakbakan, di ba? Pupok-pok at pupok-pok po yan. Ngayon, pagdating sa dulo, siguro matira na lang ang matibay, di ba? Ganun lang kasimple po yun. And umaasa po tayo na sa pagpasok ng ilan sa ating mga players, magkakaroon po sila ng mas matibay na Gilas Pilipinas players. So guys, maraming salamat.